Ito ang lungsod ng San Pablo ngayon. Isang masaya at maunlad na lungsod, malayong malayo sa dating San Pablo. Ngayon, saan ka man tumingin ay mababanaag ang mga palatandaan ng yumayabong na kalakalan at negosyo. Ngayon, sa ating lungsod, ang mga mahihirap ay may pag-asang makapagtapos ng pag-aaral, makapagpagamot sa ospital, at may pag-asang umasenso sa buhay. Sa ating lungsod, kaagapay mo ang pamahalaan mula sa iyong pagsilang hanggang sa huling sandali ng buhay. Taong 1992 nang unang manungkulan bilang alkalde si Vic Amante. Taong 1992, nagsimulang umuki ng kasaysayan sa paglilingkod bayan ang nooy kilala sa pangalang Bideng, ang pangkaraniwang mamamayan noon mula sa Barangay San Juan na mula sa kawalan ay naging matagumpay na negosyante. Mabilis na naramdaman ng mga mamamayan ang mga pagbabago at pag-unlad ng lungsod sa kanyang unang termino pa lamang. Dinatnan niya ang pamahalaang panglunsod na may kabuoang kitang 48 million pesos lamang. Subalit sa pamamagitan ng episyenteng pamamahala at sistema, halos na doble agad ito sa unang taon pa lamang ng pagiging alkalde. Ngayon, tinatayang humigit kumulang sa 700 milyong piso kada taon ang taunang kita ng lungsod. Halos 20 beses na mas malaki kumpara nung una siyang maupo. Ito ay sa kabila ng walang naganap na pagtataas sa buwis at babayarin sa nakalipas na halos 20 taon. Namangha ang lahat sa biglang pag-unlad ng bayan na malinaw na makikita sa kaliwat kanang pag-usbong ng mga negosyo sa lungsod. Kalinsabay nito ay tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga lansangan at mga tulay. Sa ngayon, daig pa natin ang maraming malalaking lungsod sa bansa sapagkat dito sa lungsod ng San Pablo hanggang sa kabundukan ay maayos at sementado ang mga lansangan. At sa kabayanan naman ay may mga traffic lights at CCTV na rin na nakakabit sa mga estratehikong mga lugar. Napabilis din ang noong una ay mabagal na pagproseso ng mga dokumento at iba pang mga transaksyon sa pagitan ng mamamayan at pamahalaan. Ito'y sa pamamagitan ng pagtatatag ng One-Stop Processing Center, ang kauna-unahan sa buong bansa para sa isang local government unit. Nagsilbi itong huwaran at naging destinasyon ng mga nagsasagawa ng pag-aaral sa local governance. Kabilang sa mga bumisita dito ay isang delegasyon mula pa sa bansang China. Isa sa mga unang sumubok sa kakayahan ni Amante ang pagkasunog ng pamilyang bayan noong Disyembre taong 1992. Nang panahong yun ay wala pang 50 milyong piso ang taunang kita ng pamahalaan, kaya't halos imposibleng makapagpatayo ng bagong palengke. Dito unang naipakita ni Mayor Amante ang kanyang galing at pagiging maparaan ng kanyang may patayo ang modernong San Pablo City Shopping Mall and Public Market. Ito'y sa pamamagitan ng pag-utang sa bangko at pagbibenta ng espasyo sa ilang palapag na gusali. Noong una ay may mga buwatikos din sa planong ito. Subalit di naglaon ay napatunayan din ang kahusayan ng liderato ni Amante matapos mabayaran sa tamang panahon ang utang sa bangko. Ngayon, ang ating pamilihang bayan ay isa na sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng pamahalaan at nakapagbibigay din ng hanap buhay sa libu-libong mamamayan. Gabay ni Mayor Amante sa kanyang pamumuno at prioridad ang sariling karanasan sa buhay. Noong siya'y nagsisimula pa lang na magtaguyod ng pamilya, sinubok siya ng tadhana. Noong unang panahon ko, na kung saan, noong panahon na walang-wala po ang aming pong pamilya, ang aming pong pagtulong sa inyo ay hindi lamang po sa politika. Ito po ay personal na eksperyensa ng aking pong mga magulang at ng aking pong mga kapatid. Noong unang panahon na kung saan ang gobyerno ay kulang sa pagkalinga sa ating pong mga maliliit na kababayan.
ang aking mga kapatid ay namatay sa kulang sa lunas, sa simpleng pagtatay lamang, sa simpleng hindi matunawan lamang ng kinain. Ito po ay pinamatay na ng aking kapatid. At nung namatay po ang aking pong mga kapatid, ilang oras po siyang nakahiga sa banig. At pumunit pa ang aking ama sa aming dingding ng plywood upang ipagpagawa ng sariling kabaong ang aking kapatid. Ganun po ang aming experience. Ako kaya po, ganun na lamang po ang pagtulong namin sa ating pong mga kababayan. Dahil dito, sa kanyang panunungkulan, tiniyak ni Mayor Amante na matutugunan ng pamahalaan ang kalusugan at pangangailangang medikal ng mamamayan. Pinalawak ang mga programa sa pagbibigay ng libreng gamot, libreng check-up, libreng gamit ng ambulansya at nagkakaloob ng tulong na pinansyal sa mga pasyente sa paggamutan. Ang pinakamalaki sa kasaysayan ng lungsod. At ngayon, mayroon na tayong San Pablo City General Hospital. Noon, tinututulan din ito ng ilan, gaya ng kanilang pagtutol sa iba pang proyekto. Subalit ngayon, ang San Pablo ay kinaiinggita naman ng ibang higit na mas malalaking lungsod dahil sa mas malaki at mas maganda, hindi lamang ang serbisyo dito, kundi pati na ang mismong gusali ng ating pagamutan. Dito, hindi kailangang may pera upang malapatan ng agarang lunas ang sinumang may sakit. Ngayon, sa lungsod ng San Pablo, ang mahihirap ay may kapanatagan ng loob na sila ay makapagpapagamot sakaling magkaroon ng karamdaman. Samantala, pagkaraniwan ang napapanood sa telebisyon ng suliranin sa edukasyon maging ng mga mauunlad at mas malalaking lungsod sa bansa. Subalit, hindi dito sa San Pablo. Dito sa San Pablo, maging sa malalayong barangay ay may malapit na mga public high schools. 14 na national high school ang ipinatayo ni Mayor Amante sa iba't ibang panig ng lungsod. Kung sa ibang lungsod ay minsay ilalim ng puno ang nagsisilbing classroom, dito sa San Pablo, lahat ay nakakapag-aral sa ilalim ng maayos na mga gusaling pangpaaralan. Subalit hindi hanggang high school lang ang pangarap ni Mayor Amante para sa mga kabataan ng lungsod. Upang magkaroon ng mas magandang bukas ang mga kapuspalad, kanyang ipinatayo ang dalubhasaan ng lungsod ng San Pablo. Ngayon, marami sa mga nagsipagtapos dito ay mga professional na at ang iba naman ay matagumpay na rin sa kanilang pakikipagsapalaran sa ibayong dagat. Ang mga natatanging may talino naman ay ipinagpatayo ng alkalde ng Science High School. Ito'y upang masiguro na higit na magagamit ang potensyal sa karunungan ng mga kabataang ito. Kung noon ang dekalidad na edukasyon ay para sa mayayaman lamang, ngayon, dito sa lungsod ng San Pablo, ang kahirapan ay hindi nahadlang upang ang isang kabataan ay makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang bukas. Ang programa para sa kinabukasan ng bayan ay nangangahulugan din ng pagtukoy sa ating likas na yaman at kultura. Ito ang batayan ng mga naging hakbang upang itaguyod ang pagbuhay muli ng nooy naghihingalong Sampaloc Lake. Ngayon, nanumbalik na ang ganda at buhay sa lawa at dinadayo na ito ng mga turista. Ang lawak ng Pandin ay paboritong destinasyon na din at itinampok na sa ilang mga palabas sa telebisyon. Samantala, ang taunang Coco Festival na pinasimulan ni Mayor Amante noong 1996
at pinamunuan ni Loreto Amben Amante bilang overall chairman sa nakalipas na 5 taon, ay kinilala bilang Best Tourism Event para sa mga taong 2010, 2011 at 2012. Dahil dito, ngayon ay idiniklara ng Hall of Famer ng Department of Tourism at Association of Tourism Officers of the Philippines ang ating taunang festival. Kasabay nito ay natanggap din natin ang First Runner-Up Award sa Best Tourism-Oriented LGU sa buong bansa. At sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor, mayroon na rin tayo ngayong Museo ng San Pablo na nagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Maraming iba pang mga palatuntunang namumukod-tangi na inilunsad ang Administrasyong Amante. Kabilang na dito ang Sanitary Landfill and Materials Recovery Facility na siyang kauna-unahang pasilidad sa buong rehiyon na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Naglunsad din ng mga livelihood programs para sa mga magsasaka habang patuloy na sinusuportahan ang sektor ng kababaihan. Ito'y sa pamamagitan ng ayuda sa iba't ibang women's group at sa women's center na pinatatakbo sa pakikipagtulungan ng isang NGO. Ang mga senior citizens naman ay patuloy ding kinalinga sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba't ibang mga programa at aktibidad na magbibigay sigla at saya sa kanila. Ang mga bagay na ito'y nagampanan ng Administrasyong Amante sa pamamagitan na rin ng pagtutulungan at kooperasyon ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan. Bagay na kinilala ng alkalde sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagpapagawa ng mga gusaling pangpamahalaan tulad ng One-Stop Processing Center, bagong 8-story government building, Vice Mayor's Office, City Engineer's Office, at iba pang mga gusaling pangpamahalaan tulad ng mga barangay hall at mga covered court. Hindi biro ang mga pinagdaanan ni Mayor Amante upang magkaroon ng kaganapan ang mga pangarap na ito para sa bayan. Ang kanyang sakripisyo at walang kapagurang paglilingkod ay hindi matatawaran. Ang personal na kaalwanan at kapakanan sa buhay ay kanyang isinuko para sa kagalingan ng bayan. Subalit sa kabila nito, nagawa pa rin ng ilan na pukulin siya ng samut-saring batikos. Sinikap ng ilang katunggali sa politika na gibain ang kanyang pangalan sa lahat ng larangan, maging sa hukuman. Ang halos lahat ng proyekto ay sinikap na harangin. Subalit, hindi nagpatinag si Mayor Amante at piniling tahimik na ipagtanggol ang sarili at napagwagian ang lahat ng pagsubok na dumating. Lalo siyang napamahal sa mamamayan at sinuklian ng buong pagtitiwala sa tuwing sumasapit ang halalan. Sabi nga sa wikang Ingles, "You can't put a good man down." Hindi mo pwedeng ibagsak ang isang likas na mabuting tao. Ang kanyang katangiang ito, bukod pa sa angking talino at galing, at higit sa lahat, ang matibay na pananalig sa banal na tagapaglikha, ang naging dahilan upang patuloy siyang umani ng tagumpay bilang isang mahusay na lider. Salamat, Mayor Vic Amante. Nang dahil sa iyo, naging maganda ang bukas ng mga tagalunsod ng San Pablo. Nang dahil sa iyo, naging masigla ang buhay sa ating bayan. Nang dahil sa iyo, nabuhay ang pag-asa ng masa. Nang dahil sa iyo, ito na ang lungsod ng San Pablo
ngayon. At ang lungsod ng San Pablo ay may kukumpara natin sa ibang lugar. Nakita natin yung mga nakikita natin sa TV na mga napapabayaan ng pamahalaan ng ating mamamayan. Pag aking nakikita yan, ako'y nalulungkot. Sapagkat sabi ko, maliit man ang lungsod ng San Pablo. Subalit, gumagawa ng pamamaraan mula sa mga barangay officials kung paano tutulungan ang mahihirap. Maligayang kaarawan at maraming salamat, Mayor Vic Amante.